Madilim ang buong paligid at tanging mga mahihinang liwanag ng streetlights ang nagsisilbing liwanag ni Astrid habang naglalakad siya ng mabilis sa gilid ng kalsada. Nagmamadali siya para hindi maabutan ng mga inutusan ng kanyang ama na sundan siya. Tumakas kasi siya mula sa kanilang mansyon ng gabing iyon para makamtan niya ang kalayaan na hinahangad at ang maging isang simpleng tao na noon pa niya inaasam. Ang malamig na simoy ng hangin ang dumadampi sa kanyang makinis at maputing balat. Hindi niya alam kung saan siya tutungo ng gabing iyon. Biglaan din ang pagtakas niya kaya hindi niya napaghandaan ang lahat. Dapat walang makakita sa akin. My gosh, Astrid, you should plan first before escaping. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit niyang bag na siyang daladala niya. Ang laman lamang nun ay iilan niyang damit at perang matagal na niyang itinabi. Dahil kapag mga cards ang kanyang dadalhin, baka ipaphrase agad iyon ng mga magulang niya. Ang perang iyon ay ang matagal na niyang pinaghirapan. Sa pagkakataon na yon, nakaramdam si Astrid na sa wakas ay malaya na siya mula sa pagkontrol ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya inakala na ang gabing dapat ay simula ng kanyang bagong buhay ay magiging simula rin ng isang bangungot na hindi niya inaasahan. Pumara siya ng taxi. Agad namang may huminto at sumakay siya roon. Ngunit biglang tumigil ang taxi sa isang madilim na parte ng kalsada at may sumakay na dalawang lalaki na tinabihan siya sa magkabilang gilid. Pagkatapos noon, pinatakbo na ng taxi driver ang sasakyan. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Astrid na may tumutok na malamig na bagay sa kanyang tagiliran. Bigla siyang napalunok at nanlamig. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nun. Amin na ang bag mo, miss. Ibigay mo na lang ng tahimik sa amin kung ayaw mong masaktan. Huwag po. Hindi ko pwedeng ibigay ito sa inyo. Kinakailangan ko ang laman ng bag ko. Napatingin si Astrid sa taxi driver at mukhang wala itong pakialam sa nangyayari. At noon niya napagtanto na kasabwat ng dalawang lalaki ang taxi driver. Ibigay mo na yan sa amin. Hindi! Sigaw niya, mahigpit na hinawakan ang bag. Ngunit mas malakas ang puwersa ng lalaki at hinablot nito iyon mula sa kanya. Itinigil ng taxi driver ang taxi sa gilid ng kalsada at sapilitan siyang binababa ng dalawang lalaki kasama ang mga ito. Nang makababa siya, ay malakas siyang tinulak ng isang payat na lalaki. Dahil sa kabiglaan, napatid siya sa sariling paa at bumagsak siya sa maruming kalsada. Ang dalawang snatcher ay mabilis na tumakbo palayo, dala ang lahat ng pera at gamit niya na nasa loob ng bag. Ang taxi naman ay mabilis na humarurot paalis at naiwan siyang nakasalampak sa kalsada. Nanginginig sa takot, hindi na siya nahimasmasan at tumayo mula sa pagkakabagsak. Malakas na nagsisigaw si Astrid para humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya habang sinusundan ang dalawang lalaki na tangay ang kanyang bag. Malayo na ang mga lalaking nang snatch ng kanyang bag kaya't kahit anong pilit niyang habol sa mga ito ay hindi na niya mahabol-habol. Hey, stop! Sigaw niya, ngunit hindi man lang siya nito pinakinggan. Maya-maya ay may isang lalaking bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran, ang driver ng taxi kanina. Sa takot na baka masaktan siya at may gawing masama sa kanya ang taxi driver ay tumakbo na siya ng matulin. Panay ang lingon niya sa kanyang likuran at baka nakasunod sa kanya ang lalaki pero hindi na niya ito nakita. Hanggang sa napatigil si Astrid nang mabangga siya sa isang matigas na bagay. Pagkatingin niya sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang isang lalaki. Gwapo ito, mabango, matangkad at malaki ang katawan. Sa lakas ng pagkakabunggo niya sa lalaki ay napaatras siya at muntikan ng matumba. Mabuti na lamang at mabilis ang pagkahawak nito sa kanyang braso. Akala ni Astrid kasama ito sa mga nang-snatch sa kanyang bag, pero napagtanto niyang hindi pala. Kumunot ang noon nito nang matitigan siya. Makaraan ang ilang sandali ng paghagod nito sa kanya ng tingin ay tinanong na siya nito. Ayos ka lang ba, miss? Oo, ayos lang ako. Pero na-snatch ang bag ko. Naroon ang mga kailangan ko eh.
Hindi pwedeng mawala yun sa akin. Please, help me. Tulungan mo akong habulin yung mga snatcher. Saan sila nagtungo? Subukan ko silang habulin. Doon, bilis! At baka maabutan pa natin sila. Parang awa mo na. Babayaran kita kapag tinulungan mo ko. Stay here. Hahabulin ko sila. Bago pa makapagsalita si Astrid, mabilis nang tumakbo ang lalaki, papalayo patungo sa direksyon na dinaanan ng mga snatcher kanina. Naiwan na lamang siya na habol ang papalayong figura ng lalaki. Why am I so unlucky today? Is it because of what I did? Dahil ba tumakas ako mula sa mga magulang ko? Karma ba ito? Napahilamos siya sa mukha at ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong kalamnan. Naghalo ang pagod niya, pawis at gutom ng mga sandaling iyon. Uhaw na rin siya ng tubig. Hingal na hingal si Astrid na umupo sa isang sulok ng kalsada. Sumandal siya sa isang halaman na nakatanim doon at hinintay na makabalik ang gwapong lalaki na humabol sa mga snatcher. Subalit napatayo siya at napasinghap nang may biglang pumasok na ideya sa kanyang isip. Wait, what if he is one of them? No, hindi. Hindi naman siya mukhang snatcher eh. Gwapo siya at kung manamit ay maayos. Mabango pa. Marahas na umiling si Astrid habang pabalik-balik siyang naglalakad sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang sumunod sa lalaki na humabol sa mga snatcher, ngunit nanginginig pa ang mga tuhod niya sa takot at pagod. Napapatingin na ang ilang tao na dumaraan sa harap niya. Lumipas ang ilang sandali. Bumalik ang lalaking humabol sa mga snatcher. Basang-basa ito ng pawis. Baka sa mukha ang galit at inis. Nakatakas sila. Sa lubong nito, Wala ka na bang ibang dala maliban sa bag na yon? napalunok si Astrid at umiling. Lahat ng pera at gamit ko, nasa loob nun eh. Paano na ako nito? Yun lang ang meron ako at makakatulong sa akin para magbagong buhay eh. You should report it to the police. Baka makatulong sila para mahuli ang snatcher at makuha ang bag mo. Agad na umiling si Astrid. No, hindi pwede. Hindi. Agad na nangunot ang noo ng lalaki. Takang-taka ito kung bakit ayaw niyang magsumbong sa mga pulis. Hoy, you don't trust them? Makakatulong sila sa'yo. Lalo pat baka may CCTV sa area kung saan ka na-snatch. Napakuyom ang mga palad ni Astrid. Hindi niya pwedeng sabihin na anak siya ng isang bilyonaryo at tagapagmana. Oras na mag-report siya sa mga pulis, malalaman ng mga magulang niya kung nasaan siya naroroon. Noon pa lang, wala na akong tiwala sa mga pulis. Palusot na lamang niya. I have to protect myself from now on. Well, if you don't believe them, paano ka na ngayon? Paano na mga gamit na nakuha mula sa'yo? Tulad ng sabi mo kanina, naroon ang pera mo sa bag na yon. Anong balak mong gawin? Wala kang pera. You can take a taxi. I will pay for your fare. Makakauwi ka na sa inyo. No, ayokong bumalik sa bahay. Umalis na ako roon, kaya ako naririto. Naghahanap ng matutuluyan sana. Pero narito ka, walang pera, at hindi na makakahanap ng matutuluyan. So, what now? Napayuko si Astrid, maski siya ay hindi na rin alam ang gagawin. Hindi ko alam. Tumingin ulit sa kanya ang lalaki. May saglit na katahimikan bago ito muling nagsalita. How desperate are you to start a new life? Anong ibig mong sabihin? Based on your looks, you're a first-timer here. Mukhang hindi ka sanay magpalaboy-laboy sa lansangan. Biglang kinabahan si Astrid sa sinabi ng lalaki. Baka nabisto na siya nito at nakilala. Lalo pat mukhang hindi ordinaryo ang lalaki. Anong gusto mong iparating? Well, I'm looking for a new housemaid. If you want to have shelter and food, then work for me as my housemaid. Do you know how to do that job? Nagpantig ang tenga ni Astrid. Alam lang niyang gawin ay magluto ng itlog. Kung hindi lang swertehan, ay sunog ang halos na piniprito niya. Wala siyang ibang alam na gawin kundi iyon lang. Okay, gusto kong tanggapin ang trabaho. Kailangan ko yan ngayon, kaya hindi ako tatanggi. Good, then let's go. Sandali, hindi ako marunong sa ibang gawaing bahay. Ayos lang ba sa'yo? Ngumisi ang lalaki bago siya sinagot. Don't worry, I'll teach you. Babayaran mo ba ako kahit ganon? Tumango ang lalaki. Siyempre naman, basta marunong kang maglinis, maglaba at magluto. Hindi alam ni Astrid kung maiiyak o matatawa sa narinig. Dahil ni minsan sa buhay niya, hindi man lang siya nakalaba o nakahawak ng mop.
Hindi rin siya nakalinis ng buong mansyon nila at hindi rin siya nakapagluto ng pagkain kahit man lang instant noodles. Sige, gagawin ko. Pero hindi ko maipapangako na magagawa ko agad ng maayos. Napangisi ang lalaki. Don't worry, I can handle you. Let's go. Nagsimula nang maglakad ang lalaki. Mukhang inaasahan siya nitong sumunod. Hindi alam ni Astrid kung bakit kusang humakbang ang mga paa niya at sumunod sa lalaki. Ewan niya at bakit ang gaan ang loob niya rito. Hinabol niya ito ng bahagya na itong nakalayo. Wait! Yes? I don't know your name yet. Biglang huminto ang lalaki dahilan para mabangga siya sa matipunong likuran nito. Lumingon ito sa kanya. Tinitigan siya nito ng malalim. Ilang sandali pa ay marahan itong ngumiti. Isang tipid pero misteryosong ngiti. Falcon. Falcon? Falcon Hermano. And your? Sandaling natigilan si Astrid. Kilala niya ang mga Hermano. Ito ang pamilyang nangunguna sa business world at pinakamayamang pamilya sa buong Asya. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang isa sa mga ito. Astrid Andres. Sa pagkakataong iyon, iniba ni Astrid ang kanyang apelido mula sa Landers na naging Andres. Kinailangan niyang gawin iyon para itago ang kanyang pagkatao. Astrid Andres. What a beautiful name that you have. Natagpuan na lamang ni Astrid ang sarili na nasa loob ng mamahaling sasakyan ni Falcon habang binabaybay nila ang kahabaan ng kalsada. Kanina pa niya pinag-iisipan kung ano ang pinasok niyang kalokohan at tinanggap niyang maging katulong ni Falcon Hermano. Ngunit wala na siyang mapagpipilian ba. Kailangan niya makipagsapalaran para makapag-ipon ulit ng pera. Ilang sandali, itinigil ni Falcon sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa bakal ang kotse. Sa likod nito, natatanaw ni Astrid ang napakalaking bahay na halos malapalasyo ang laki. You live here? Yes, I own this property. Welcome to my empire, Astrid. Hindi na siya kumibo pa nang otomatikong bumukas ang mataas na gate. Pinasok ni Falcon sa loob ang kotse. Mahaba-haba pa ang kanilang binaybay na hallway bago sila nakarating mismo sa harap ng mansyon. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto ni Falcon. Nagpapasalamat naman siya sa lalaki bago sumunod dito. Pagkapasok nila sa bahay ay mas lalong namangha si Astrid. Hindi niya akalain na mas may lalamang pa sa yaman niya. Come with me, Astrid. Ipapakita ko sa'yo magiging kwarto mo. Ikaw lang ba ang mag-isang nakatira sa mansyong to? Yes, pero minsan pumupunta rin dito ang mga magulang at mga kapatid ko. At maging ang mga pinsan ko. Minsan may tumutungo rin ditong naglilinis at naglalaban na magiging katulong mo. Pero once a week lang sila tumutungo rito. Ikaw, araw-araw dahil dito ka nakatira. Alright, mabuti na yon. May katulong ako kahit papano. Tsaka, hindi ka ba nalulungkot? Ang laki-laki ng bahay mo. Mag-isa ka lang. Well, hindi na ngayon. Kasama na kita eh. Biglang binundol ang dibdib ni Astrid. Hindi niya alam kung bakit. Umiinit na lamang ang pisngi niya. Hindi na siya kumibo at sumunod na lamang siya kay Falcon. Dinala siya nito sa isang silid sa ikalawang palapag. Ito magiging kwarto mo. Sabi ni Falcon. Kompleto ng lahat ng kakailanganin mo. Maliban na lamang sa mga damit at undergarments mo. I will make a call later to someone. Just list what you need. Sige, salamat. Bawasan mo na lang ang magiging sahod ko sa mga gamit na bibilhin mo. Alright, you can take a shower now. Pagkatapos ay bumaba ka sa kusina para makakain ka. After that, you can take your rest. Dahil bukas na bukas, magsisimula ka na sa trabaho mo. Tumango si Astrid. Salamat Sir Falcon. Gagawin ko ang lahat para magampanan ko ang trabaho ko ng maayos. Let's see. Bago pa makasagot si Astrid, agad nang tumalikod si Falcon at lumabas ng kanyang silid. Naiwan na lamang na problemado si Astrid. Kinabukasan, unang araw ni Astrid sa pagiging katulong niya. Kanina pa siya gising, mas nauna nga lang sa kanya si Falcon. Nilibot na siya ng lalaki sa buong mansyon at sinabihan na siya nito kung ano ang dapat niyang gawin sa buong maghapon. Ngunit kanina pa siyang nakatayo at nakatitig lamang sa walis na kanyang hawak. Nakikipagtalo siya sa sariling isip kung paano gagamitin ang walis. Are you okay, Astrid? Base sa kalagayan mo ngayon, parang hindi ka pa nakahawak ng kahit anong walis ah. Suminghap si Astrid
at halos nahimasmasan sa sinabi ni Falcon. Hindi no, marunong ako. Nag-iisip lang ako kung magkano kaya itong walis. Kung mamahalin ba at baka mabenta ko. Ngumiti si Falcon at tinitigan siya ng mabuti. Talaga? Kung marunong ka ngang maglinis, show me what you've got, Astrid. Mamaya na ako magwawalis. Kailangan ko na munang unahin ang paglilinis ng mesa. Naghanap agad si Astrid ng basahan sa tabi ng cabinet. Kinuha niya agad iyon at tumungo sa mesa para punasan. Sumunod naman sa kanya si Falcon at pinagmasdan siya nito ng maigi. Ngumisi siya sa lalaki nang magawa niya ng maayos ang pagpunas doon. Agad naman siyang kumuha ng vacuum cleaner para linisan ang tiles. Subalit pagkahawak niya roon ay hindi niya alam kung paano iyon paandarin. Umangat ang tingin niya kay Falcon. Humihingi rito ng tulong. Huwag mong sabihin hindi mo alam kung paano i-on at gamitin yan. Umiling si Astrid habang nakangiti ng alanganin. Bumuntong hininga si Falcon at kinuha mula sa kanya ang vacuum at ito na ang nag-on nun. This is how you do it. Watch me and you will do it on your own next time. Nakinig naman siya sa lalaki at pinagmasdan niya ito kung paano gamitin ang vacuum. Tumango-tango pa si Astrid at mukhang madali na yon para sa kanya. Ako na sir, alam ko na kung paano siya gamitin. Presenta niya, malakas ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Kahit nagdadalawang isip si Falcon, ini-off niya muna ang vacuum at binigay niya iyon kay Astrid. Kinuha na nga ni Astrid ang vacuum at sinimulan na iyong gamitin. Nung una ay naging maayos ang paggamit niya. Makalipas ang ilang sandali, hindi sinasadya na nilamon ng vacuum ang baggy pants na suot ni Falcon. Nahubara na lamang bigla ang lalaki. Oh my gosh! Oh my gosh! Tarantang sigaw ni Astrid. Tarantan niya ring ini-off ang vacuum pero hindi niya iyon mapatay-patay. Turn it off, Astrid! Inisasigaw ni Falcon habang pinipigilan nito ang salawal na huwag tuluyang lamunin ng vacuum. Hindi na nito alintana kahit naka-boxer na lamang ito. Noong nainip na si Falcon, ito na mismo ang kumuha sa kanya ng vacuum at ini-off yon. Pulang-pula ang mukha ni Falcon nang matapos ang kahihiyang nangyari. Sir, ayos ka lang ba? Hindi sumagot si Falcon. Nanatili lamang itong nakatayo habang hawak ang vacuum at nakatitig sa kanyang baggy pants na nilamon na ang kalahati. Simula sa araw na to, magwawalis tambon na lang tayo. Pasensya na po talaga sir. Hindi ko sinasadya na ganito ang mangyayari. Pero gagawin ko ang lahat para matuto paano ito gamitin. Wala kasi nito sa amin eh. Hingi niya ng paumanhin at palusot niya sa huli. Tss, it's okay. Basta sa susunod, siguraduhin mo lang na gawin mo ng tama ang mga trabaho mo. But now, let me teach you first. Baka mamaya kung ano na naman ang mangyari. Okay sir, salamat talaga. Ano ang susunod kong gagawin? Wait, do you even know how to be a maid? It seems that you don't know anything. Galing ka ba sa ibang planeta? Napaatras siya. Medyo na-offend sa tanong ni Falcon. Excuse me? Hindi ko naman ito ginagawa dati. It's obvious. Bakit mo naman tinanggap ang trabaho na binigay ko sa'yo? You don't know me and you have no experience. I have so much to share about the reason behind it, sir. Pero hindi ko masabi sa'yo. Ang mahalaga ay maroon akong sahod, matuluyan na bahay at libreng pagkain. Umiling si Falcon at inayos niya ang kanyang pants. Bukas, tuturuan kita. Natigilan siya. Ha? Para saan? Hindi kita pwedeng sweldohan kung wala kang alam. Kaya bago kita gawing official na katulong, ituturo ko muna sa'yo lahat ng mga basic na gagawin. Tila biglang bumigat ang balikat ni Astrid. Ngayong nandito na siya, tsaka niya na-realize na seryoso si Falcon sa sinasabi niyang pagtatrabaho rito. Mukhang wala na nga siyang takas sa kapalaran na naghihintay sa kanya. Wala na siyang kawala pa. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya. Wala namang problema dahil tutulungan naman pala siya nito. Ang swerte ko naman na ikaw na boss ko ang magtuturo sa akin kung paano gawin ang mga gawaing bahay. Huwag ka mag-alala, gagawin ko ang lahat para matuto, sir. That's good to hear, Astrid. Just stay here in my house and do your job. I have to go. Wait, sir. Saan ka pupunta? What do you mean? I mean, bakit kailangan mong umalis? Wala akong kasama rito sa bahay. Napangisi si Falcon at umiling.
I have my work to do, Astrid. Maraming branches na kailangan kong asikasuhin. Oo nga pala. Sorry, hindi ko naisip ang bagay na yon. I thought you don't want me to go because you miss me already. Mali pala ako. You think like that? Gulat na tanong ni Astrid kay Falcon. Ngunit sa halip na sagutin siya ng lalaki, ay mas lalo lamang itong ngumisi sa kanya. Bye, my maid. I hope when I get home later, the food is ready. Pipigilan pa sana ni Astrid si Falcon, ngunit nakalabas na ito ng pinto at sinarado iyon. Bumuntong hininga na lamang siya at laglag ang mga balikat na nampatingin sa buong mansyon. This is not the freedom I want. Pinaghirapan ko pa ang pagtakas mula sa mga magulang ko. Tapos napunta lang pala ako sa sitwasyon na to. Kinabukasan, maagang nagising si Astrid sa sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang silid. Wala namang ibang kakatok, kundi si Falcon. Ano ba? Sigaw niya habang tuloy pa rin ang malalakas na katok. Gumising ka na, Astrid. Malamig na utos ni Falcon mula sa labas. Oras na para magsimula sa trabaho. It's already 7 in the morning. Napairap si Astrid habang pilit bumangon mula sa kama. Ang hirap maging boss ng lalaking to. I'll wait for you downstairs, Astrid. 10 minutes. Is that enough for you to prepare? Sandali! Give me 30 minutes! Nope. 10 minutes. Bago pa siya makarating sa pinto, narinig na niya ang papalayong mga yabag ni Falcon pababa ng hagdan. Sa loob ng 10 minuto nakaligo agad si Astrid, nagbihis ng simpleng t-shirt at shorts at bumaba na mula sa kanyang silid. Pagdating niya sa sala, naabutan niyang seryoso si Falcon. Nakapamewang, mukhang handang pagurin siya. Pero nang tingnan siya ng lalaki, bigla itong umiwas. Napansin ni Astrid ang pamumula ng tenga nito. Sir, are you okay? Bakit pulang-pula ang tenga mo? Tumikim si Falcon at saka siya tiningnan. Nothing. It's just a habit every morning. Napatango si Astrid, pero halatang hindi siya kumbinsido. Alam niyang siya ang dahilan. May kalokohan siyang naisip at balak niya itong gamitin mamaya kapag tinuturuan na siya ni Falcon. Okay sir, saan po tayo magsisimula? Alright, we'll start from cooking. Do you know how to cook? Napalunok si Astrid. Ano? Bakit? Don't tell me wala kang alam kahit isang putahe. Wala eh. But I can fry eggs and hot dogs and cook instant noodles. Napahilamos sa mukha si Falcon. Hindi makapaniwala habang nakatitig sa kanya. Where are you from, Astrid? From my parents, of course. Okay. Follow me. We need to start. Tahimik siyang sumunod kay Falcon patungo sa kusina. Huwag ka mag-alala, sir. Hindi ka magugutom sa akin. Gaano ba kahirap magprito ng itlog? Astrid, huwag mo naman akong purgahin ng itlog. Baka mamaya maging itlog na rin ako. Napatawa si Astrid. Nilingon siya ni Falcon. Nakatingin ito ng diretsyo sa kanya. Biglang uminit ang pisngi niya, lalo na't ngayon lang niya nasilayan ng maigi ang mukha ng lalaki. Ngayon lang niya na-appreciate ang kagwapuhan nito. Listen, Astrid. You should concentrate and focus. First, I'll teach you how to cook rice. Tutok na tutok si Astrid habang nakikinig, pero ang bilis ni Falcon magsalita kaya wala siyang masyadong maintindihan. Sinubukan na niyang magsalang ng rice cooker. Habang naghihintay, pinaprito siya agad ng 4 na itlog. Ilang sandali pa, nasunog ang itlog, pati ang fry pan. Napatili si Astrid at napayakap sa matipunong braso ni Falcon. Agad siyang tiningnan ng lalaki. Are you okay, Astrid? Umiling siya. Ayos lang ako, pero baka masunog ang bahay. I don't care. Ang mahalaga ligtas ka. Stay here. Ako nang bahala sa apoy. Hindi agad nakagalaw si Astrid. May laman ang mga sinabi nito, pero binaliwala na lamang niya iyon. Pinanood niya si Falcon habang kalmado nitong pinatay ang gas stove. Kinuha ang fry pan at dinala sa sink. Nakahinga siya ng maluwag nang mawala ang apoy. Doon niya lang naramdaman ang hapdi ng kanyang braso. Nadismaya siya. Hindi tuloy niya nagamit ang balak niyang pang-aakit. Unang subok pa lang, palpak na. Halika, Astrid. Lagyan natin ng ointment ang balat mo. Hindi na sir. Ako nang bahala rito. Iniwas niya ang braso, pero hindi pumayag si Falcon. Hinawakan ang kamay niya at dinala siya sa mesa.
Pagbalik nito, may dala na siyang medicine kit. Sit down. Lalagyan ko ng ointment ang paso mo. Ako na, sir! Ako na. Just sit down. Hindi na siya nakatanggi pa. Tahimik niyang pinanood si Falcon habang nilalagyan ng ointment ang paso niya. Hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha nito. Aminado siyang gwapo si Falcon, pero mas gwapo pala pag tinitigan. Mabait pa at maalalahanin. Hindi niya napigilang mapangiti, lalo na nang hipa ni Falcon ang paso niya. Parang may kuryente siyang nararamdaman sa katawan. Ayos na. Nilagyan ko na ng ointment at band-aid. Diyan ka lang. Ako na magluluto ng almusal natin. Nako, trabaho ko yan, sir. I can do it. No, I'll cook this time. Mamaya ka na lang magluto. Pagpapatuloy pa natin ang training mo. Hindi nagpatalo si Astrid. Inagaw niya ang sandok at itlog mula kay Falcon. Siya na mismo ang nagprito ng sunny side up. Hinayaan siya ni Falcon at napabuntong hininga na lang. Ilang sandali pa, nasunog na naman ang itlog. Pilit niya iyong binaliktad pero nahati sa 3. Tumalsik ang mantika. May shell pang di niya napansin. Napalunok siya. Sir? Gusto mo ng sunny side up with a twist? Napasandal si Falcon sa counter, waring hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung matatawa ba ako, maiiyak, Astrid. Napanguso si Astrid. Sabi ko naman sa'yo hindi ako sanay sa ganito. Pero I'll do my best. At least marunong na akong magprito ng itlog. Tama na, ako na riyan. Tumabi siya at pinanood si Falcon na parang professional lang magluto. Mabilis at walang kahirap-hirap ang kilos. Wow! Bulalas niya. Sanay ka magluto? Sa tingin mo, paano ako nabubuhay mag-isa? Sagot ni Falcon ng di lumilingon. Wala ka bang pamilya? Meron, pero kanya-kanya na kaming bahay. Kailangan naming mabuhay mag-isa. May mga negosyo kasi kaming pinapatakbo. You miss them? Of course, nagkikita kami tuwing weekend. Pero pag weekdays, wala na. May lungkot na gumuhit sa dibdib ni Astrid. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Miss na rin niya ang mga ito. Pero alam niyang kailangan niyang sundin ang puso niya para sa pangarap niya na buhay. How about you? Do you have a family? Oo, I miss them too. Pero kailangan kong piliin kung ano ang gusto ko sa buhay. Kailangan kong magdesisyon para sa sarili ko. I understand how you feel. Pero dapat sinabi mo rin sa kanila. Maging open ka. Sa tingin ko, naglayas ka. Napasinghap si Astrid. Tinamaan siya sa sinabi ni Falcon. Pero hindi na siya sumagot. At hindi na rin iyon inungkat pa ng lalaki. Nagpatuloy lang ito sa pagluluto. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ni Falcon ang pagluluto ng almusal. Simple lang, pritong itlog, bacon at garlic rice. Pero perpekto itong nakahain sa mesa. Napatitig si Astrid sa pagkain. Pwede ko bang sabihin na ako ang nagluto niyan? Napangisi si Falcon. Kung gusto mong lokohin ang sarili mo, bakit hindi? You're free to claim what I have done. And also me. Hindi napigilan ni Astrid na matawa. Fine. Aaminin ko na, palpak ako sa kusina. Sorry po, sir. Umupo si Falcon sa tapat niya at nagsandok ng kanin. At ngayon mo lang na-realize yan? Nagkunot ang noo ni Astrid. Hoy, magpasalamat ka nga. Kung wala ako, boring ang buhay mo. Saglit siyang tiningnan ni Falcon bago na pailing, tsaka napangiti ng bahagya. Sinasabi mo bang dapat ako magpasalamat na muntik mo nang sunugin ang kusina ko? At muntik mo na rin akong pakainin ng sunog na itlog? Exactly! Tugon ni Astrid, sabay ngiti. Tila hindi natatakot sa kung ano ang magiging reaksyon ni Falcon. Whatever, Astrid. Just eat. May mga gagawin pa tayo. Habang kumakain sila, doon lang napansin ni Astrid kung gaano siya karelax kapag kasama si Falcon. Para bang kahit wala siyang alam, hindi siya hinuhusgahan. Hindi siya perpekto pero natatawa lang si Falcon at hindi siya minamaliit. Sa halip, tinuturuan pa siya. At higit sa lahat, komportable siya sa presensya nito. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, gustong-gusto niya iyong pakiramdam. Pagkatapos ng cooking lesson, tinuruan naman siya ni Falcon kung paano maglinis ng bahay. Oh, eto ang vacuum. Sigurado akong alam mo na kung paano ito gamitin. Sabi ni Falcon habang inaabot sa kanya ang vacuum.
Matapang na kinuha ni Astrid iyon at sinimulang igalaw gamit ang mga kamay. Laking gulat niya nang biglang tumawa si Falcon habang umiiling. "Madali lang to, sir. Huwag mo akong tawanan." How can you clean the floor if you don't turn it on? "What do you mean by that, sir?" It's electric, Astrid. You have to turn it on. Kinuha ni Falcon ang vacuum at pinindot ang isang button. Bigla itong umingay at gumalaw. "Whoa! I saw it before but I didn't know how to use it. Ganyan lang pala?" Yes, and you just have to control it. Meron pang ang vacuum na gumagalaw mag-isa. "Really? Wow! Ang high-tech na pala ngayon." Sabi ni Astrid, manghang-mangha habang nakatitig sa vacuum. Yes, high-tech na. Oh, my pants! Ugh, not again! "Hala, nilala mo ng vacuum ang pants mo, sir!" Yes, and all you have to do is turn it off! Sigaw ni Falcon habang pulang-pula na ang mukha at hinihila ang pantalon na unti-unting kinakain ng vacuum. Mabilis na pinatay ni Astrid ang vacuum. Pagtingin niya kay Falcon, nakababa na ang pants nito. Kita niya ang suot itong boxers at ang malaking bukol sa gitna. Napasinghap siya, sabay mabilis na talikod. Namula ang buong mukha niya. Just don't look. Ganyan ka lang, Astrid. Hanggang hindi ko sinasabi. Hinubad agad ni Falcon ang pantalon at dali-daling tumakbo paakyat ng hagdan. Tawang-tawa si Astrid habang nakatitig sa likod ni Falcon. In fairness, he has a masculine body and that thing, it's huge. Bulong niya sa sarili. Buti na lang at wala siyang kasama at lalong mabuti na hindi siya narinig ni Falcon. Hindi siya mahirap magustuhan. Bulong niya pa. Mabait siyang klase ng lalaki. Mabait din siyang amo. Hindi niya ako pinapahirapan. Sa halip, tinuturuan pa niya ako. Bonus na lang yung pagiging gwapo at hot niya. Ngiti-ngiti si Astrid, parang nakalutang sa ere. Nang bumalik si Falcon, nakasuot na ng black shorts na mas lalong nagpabaliw sa mata't isipan niya. Bumalik sila sa paggamit ng vacuum. Watch and learn, Astrid. Kailangan mong matutunan to. Mahalaga ang paglilinis ng sahig. Sabi ni Falcon, sabay paandar ng vacuum. Tumango si Astrid, pero pilit niyang inaayos ang laylayan ng kanyang blusa. Dahan-dahan inaakit niya si Falcon para madistract ito at hindi siya turuan. Astrid, may masakit ba sa'yo? Sir? Bakit ho? Kanina ka pa pumipilipit. Para kang uod. Sumisilip na ang tiyan mo mula sa suot mong blusa, oh. Ha? Nako, sorry sir. Hindi ko alam na bawal pala ang ganitong suot. Hindi naman bawal. Ang akin lang, nasisilipan kita. Unless, it's intentional. Nanlaki ang mga mata ni Astrid sa sinabi ni Falcon. Agad siyang pinamulahan ng pisngi. Hindi po sir. Tumango si Falcon, pero may ngisi sa labi. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nasasanay si Astrid sa gawaing bahay. Siya na ang nagluluto ng almusal ni Falcon, pati na rin ang paglalaba at paglilinis ng buong bahay. Pero minsan, nagpapadala pa rin si Falcon ng mga tagalinis at tagaluto. Sabi niya, kahit paano, kailangan din niya ng pahinga. Sa tuwing maririnig yon, kinikilig na agad si Astrid. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman niyang atraksyon para kay Falcon. Isang araw na lang, napansin niyang may pagtingin na siya sa lalaki. Habang kumakanta-kanta pa siya, natapos ni Astrid ang pagluluto ng almusal para kay Falcon. Excited siyang makita ito ngayong umaga. Agad siyang nagtungo sa kwarto ng lalaki para tawagin siya. Pero sakto namang paglapit niya roon, lumabas si Falcon mula sa banyo. Nakatuwalya lang, nakapulupot sa bewang. Napalunok si Astrid, sabay init ng pisngi niya. Astrid, anong ginagawa mo rito? Nag-slow motion sa paningin niya si Falcon. Ang pagtulo ng tubig mula sa buhok nito ay parang bumagal. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang katawan. Astrid, are you okay? Ha? I'm asking you, what are you doing in my room? Handa na pala ang almusal, sir. Pwede na kitang kainin. Pwede mo na akong kainin. Anak ko, pwede ka na palang kumain ng almusal, sir. Agad siyang tumakbo palayo, hiyang-hiya sa sinabi niya. Pagkapasok sa silid, nagtalokbong siya ng kumot at doon sumigaw. Pagkalipas ng ilang sandali, napangiti siya.
Napasipa pa habang parang uod na binubudbura ng asin. Hindi maalis sa isip niya ang katawan ni Falcon. Lalo lang siyang nahulog sa lalaki. Pagdating niya sa kusina, nakita niyang naghahanda na ng almusal si Falcon. Napakunot ang noon niya nang mapansing may isa pang plato sa lamesa. Punong-puno na rin iyon. "Sir, may bisita po ba kayo?" Wala, pero sa'yo yan. "Ha? Para sa akin?" I'll take care of you. Kaya umupo ka na. Sabayan mo ako kumain. Make yourself comfortable. Matagal ko na tong gustong gawin. Pero baka kasi hindi ka komportable. Napangisi si Astrid. Tuwang-tuwa ang puso niya. Gusto na niyang lumundag sa sobrang kilig. Hihilain na niya sana ang upuan nang unahan siya ni Falcon. Siya na ang humila nito para sa kanya. Parang lumutang sa ere si Astrid. "Thank you, sir." Thank you too. Now you may sit. Let's eat breakfast. Tahimik silang kumain. Halos hindi malunok ni Astrid ang pagkain dahil panay ang sulyap niya kay Falcon. Sa tuwing magtatama ang tingin nila, nabibilaukan siya. Astrid, you can come with me tonight. You'll be my date. Okay lang ba sa'yo? "Sir, para saan po?" It's our business 50th anniversary. Kailangan kong pumunta. Kailangan ko rin ng kasama. Seryosong sagot ni Falcon. Hindi na nagdalawang isip si Astrid. Tumango agad siya. "Sige sir, pero wala akong damit na susuotin eh." Huwag kang magalala. Madali lang niyang gawa ng paraan. Ang akala ko, hindi ka agad papayag. Pero nagulat ako. Mabilis kang sumagot. "Syempre sir, kailangan mo ako eh. Kaya pumayag agad ako." Napangisi si Falcon at umiling. Napansin ni Astrid ang pamumula ng tenga niya. Thanks Astrid. Please be there with me. Pagkatapos nilang kumain, hindi mapawi ang kilig sa puso ni Astrid. Para siyang kinikiliti sa tuwing naiisip na date siya ni Falcon mamaya. Hindi niya alam kung dapat siyang kabahan dahil baka may makasalubong siyang mga mayayaman o taong nakakilala sa kanya. O kiligin dahil magiging partner niya si Falcon ngayong gabi. Pero isa lamang ang alam niya, iba na talaga ang nararamdaman niya para sa kanyang boss. Pagsapit ng gabi, napabuntong hininga si Astrid habang nakatingin sa sarili sa salamin. Hindi na bago sa kanya ang magsuot ng mamahaling damit at sapatos. Ang nakakabago, si Falcon ang naghanda ng mga ito para sa kanya. At tuwing naiisip niya iyon, kinikilig siya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may kumatok sa pinto. Binuksan niya iyon at halos matulala nang makita si Falcon sa harapan. Suot nito ang isang itim na suit na lalong nagpatingkad sa matikas niyang pangangatawan. Pero ang higit na nagpatigil sa mundo ni Astrid ay ang titig ni Falcon. Para bang siya ang pinakamagandang babae sa paningin nito. You look stunning, little cat. Bulong ni Falcon, sabay bahagyang ngisi. Hindi alam ni Astrid kung bakit kinilig siya nang tawagin siyang little cat. Parang may kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan. "Salamat sir. Ikaw rin ho. You look fabulous tonight." You don't have to call me sir tonight, little cat. Just call me Falcon. Malambing na sabi nito, sabay lahad ng kamay. Shall we? May mainit na kilig siyang naramdaman habang inaabot ang kamay ni Falcon. Hulog na talaga ang puso niya sa lalaki. Hindi niya maalis ang tingin sa magkahawak nilang kamay. Habang pababa sila ng hagdan, biglang natapilok si Astrid. Sa sobrang kaba, napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Falcon. Agad naman siyang sinalo ng lalaki at pumulupot ang matipunong braso nito sa bewang niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahalikan niya si Falcon sa pisngi. Kapwa sila natigilan, nagkatitigan. Sunod-sunod ang lunok ni Astrid habang nakatitig sa mga mata ni Falcon. She loves this man. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Pero ngayon, sigurado na siya. Mahal niya si Falcon. At hindi niya alam kung paano niya iyon itatago. Are you okay, little cat? Ayos lang ako, sir. Salamat sa pagsalo. Tumango si Falcon, ngumisi, pero hindi inalis ang tingin sa kanya. Tinangka niyang lumayo, pero lalo lang humigpit ang hawak ni Falcon sa kanyang bewang. Pinagmasdan ng lalaki ang mukha niya, at agad siyang nakaramdam ng hiya. Let's go, little cat. We're running late.
Dahan-dahan siyang pinakawala ni Falcon. Maayos siyang tumayo at inayos ang sarili. Pero si Falcon, titig na titig pa rin sa kanya habang inaayos din ang kanyang kwelyo. Sir, bakit mo ako tinatawag na Little Cat? Hindi mapakali si Astrid habang inaayos ang damit niya. Nakatingin pa rin si Falcon. Puno ng paghanga ang mga mata nito. Napalunok si Astrid. Sir, tinatanong ko po kung bakit Little Cat ang tawag mo sa akin. It's because you're like a cat. Hindi ko maintindihan minsan ang ugali mo. Cute, yet moody. And I like that. Tumikhim si Astrid. Agad umiwas ng tingin. Uminit ang pisngi niya. Pakiramdam niya, pati leeg at batok ay namula na rin. Tara na sir, baka malate na tayo sa party. Ngumisi si Falcon bago siya inalalayan palabas ng mansyon. Pagdating sa party ay humigpit ang kapit ni Astrid sa braso ni Falcon. Hindi niya akalain na marami palang mga bisita na dadalo sa party na iyon. Ang pinag-aalala ni Astrid ay baka naroon din ang mga magulang niya at makita siya ng mga ito. Are you okay? Tanong sa kanya ni Falcon. Mukhang maging ito ay napansin ang pagiging balisa niya. Ngumiti siya rito ng marahan at hindi pinahalata ang kaba na nararamdaman. Ayos lang ako sir. Punta na muna ako sa powder room. Agad siyang umalis na hindi na hinintay pa ang pagpayag sa kanya ng lalaki. Mabilis na umalis si Astrid at tumungo sa elevator patungo sa rooftop ng hotel. Ang hiling niya ng mga sandaling iyon ay hindi siya nakita ni Falcon. Pagdating sa rooftop ay agad na napatingin si Astrid sa buong syudad. Nakaramdam siya ng kaginhawaan. Hindi niya inaasahan na babalik muli siya sa ganoong mundo pagkatapos na tumakas mula sa kanyang mga magulang. Natatakot siya na muling mag-cruise ang kanilang landas. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Astrid nang dumating ang mga staff ng hotel sa rooftop at nag-set up ang mga ito ng isang mesa at 2 upuan. Nagdala rin ang mga ito ng pagkain. Pagkatapos noon ay sumunod naman si Falcon. I brought a table and food here for you, little cat. If you're uncomfortable there, you can stay here. Don't worry. Sinabihan ko na ang bodyguards na bantayan ang entrance patungo rito para walang makapunta. Pero sir, huwag mo nang isipin ang tungkol doon. I can stay here by your side. Let's eat. Paano mga bisita mo roon sir? Special day ang araw na to para sa'yo. How can it be special if I know you're here? Umiling si Astrid. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang ipinapakita sa kanya ni Falcon. Sir, may sasabihin ako sa'yo. What is it? Matagal na rin akong nagtatrabaho sa inyo bilang katulong. May naipon na rin ako. Kaya balak ko ho sanang umalis sa Makalawa para magsimula ako ng panibagong buhay. Kailangan ko nang tuparin ang mga pangarap ko. Nagpapasalamat ako dahil tinulungan niyo ako noon kung saan kailangan na kailangan ko ng tulong. Biglang bumago ang ekspresyon sa mukha ni Falcon nang marinig ang sinabi niya. Kitang-kita niya ang pag-igting ng panga nito. Napahilot pa sa sentido ang lalaki. Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Why? I can give you everything, little cat. I can make your dreams come true. Sabihin mo lang sa akin at gagawin ko ang lahat. Basta huwag ka lang umalis sa mansyon. I needed you there. Hindi pwede sir. Pasensya na. Kapag mananatili pa ako sa mansyon mo, hindi ko mararamdaman ang kalayaan na hinahangad ko. Dahil ba sa mga magulang mo? Oo, dahil din sa kanila. Malungkot na sambit ni Astrid. Kung yan ang pinoproblema mo, huwag mo nang alalahanin pang tungkol doon. I already talked to them. Agad na kumunot ang noon ni Astrid nang marinig ang sinabing iyon ni Falcon. Anong ibig mong sabihin, sir? I have no plan to tell you because this is not the right time. But I don't want to lose you, little cat. Kaya sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bumuntong hininga muna si Falcon bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. Ang totoo niyan, I know you since then. Nakita kita sa kasal ng kapatid kong si Robin. Nang makita kita, I promised to myself to find you. I searched for you, Astrid. Kaya nang makita kita, sinusundan na kita dahil gusto kitang makilala. Alam ko ang lahat sa'yo, pero wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang na makilala ka at magpakilala. Napaatras ng bahagya si Astrid. Hindi niya alam kung ano ang iisipin ng mga sandaling iyon dahil sa mga revelasyon ni Falcon. Nalaman ko na may plano kang tumakas mula sa inyo. Kaya plinano ko na may mag-snatch ng mga gamit mo para sa ganoong paraan ay makilala mo ko.
Nakakabaliw man isipin pero nagawa ko iyon dahil desperado na ako. Yun lang din ang pumasok sa isip ko para mag-cross ang landas natin. Kaya nasa poder na kita ngayon. I'm sorry to do that, little cat. Ibig sabihin ay planado mo ang lahat ng ito? Pinaglaruan at niloko mo ako, Falcon? How dare you? I'm sorry, little cat. Nagawa ko iyon dahil mahal na mahal kita. That is not love, Falcon. That is an obsession. Hindi yun obsession. Mahal talaga kita. I'm sorry. Ayoko lang na mawala ka sa akin. Lalo na ngayon, Astrid. Hayaan mong alagaan at mahalin kita, Astrid. I'll give you everything. The freedom and peace you want. Umiling si Astrid. Natutuwa ang puso niya nang malaman niya na mahal siya ni Falcon. At noon pa man ay kilala na siya nito. Pero hindi niya mapapalampas ang ginawa nitong panluloko sa kanya. Kung mahal mo ko, bakit mo ko pinaglaruan, Falcon? Alam mo na pala ang tunay kong pagkatao. Bakit ka nagpanggap? You just have to tell me everything. Kung ginawa ko yun, mapapansin mo ba ako? Nasa ganito ba tayong sitwasyon? Dahil kung nangyari yun, sigurado ako na iiwasan mo ko. You're not sure about it, Falcon. Baka nga pinansin pa kita. Kumunot ang noo ni Falcon nang marinig ang sinabi ni Astrid. What do you mean? It's because I'm attracted to you when I first saw you. At hindi malabo na hindi iyon mangyari kung magpapakilala ka sa akin. Ngayon, mahirap na dahil mahal na rin kita. Natuod sa kinatatayuan niya si Falcon habang pilit na pinoproseso sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Astrid. Wait, little cat. Did I hear it wrong? No, you heard it right, Mr. Hermano. Mahal kita. Biglang humakbang palapit si Falcon kay Astrid at hinila siya ng lalaki. Hinawakan siya nito sa batok at mabilis siyang siniil ng halik sa kanyang mga labi. Kapwa nila habol ang kanilang mga hininga nang matapos ang mainit na halik. Stay with me, little cat. I'll do everything for you. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan na hinahangad mo. At kung ano man ang pangarap mo, ay tutuparin ko. Hinaplos ni Astrid ang gwapong mukha ni Falcon. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Kaya wala siyang pag-aalinlangan na piliin ang pagmamahal para dito. Kung matutupad ko rin naman ang mga pangarap ko na kasama ka, sasama ako sa iyo. Mananatili ako sa tabi mo. Isang malawak na ngiti ang pinakawala ni Falcon. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan sa kanyang noo. Thank you, little cat. I promise I'll do everything for you. I love you. I love you too, Mr. Hermano. Simula nga noon ay tinupad nga ni Falcon ang pangako niya kay Astrid. Binigay ng lalaki ang kalayaan na hinahangad ni Astrid. Pinaaral siya nito sa kolehiyo sa kursong medisina dahil noon pa man ay gustong-gusto ni Astrid na maging surgeon. Pinaramdam sa kanya nito kung gaano siya kamahal at walang araw na hindi pinalampas si Falcon. Hatid sundo siya ng lalaki. Pinagsisilbihan at kulang na lamang ay ang sambahin siya nito. Hindi nagsisi si Astrid na pinili niyang mahalin ang lalaki habang tinutupad ang pangarap niya. Wala siyang problema dahil nakasuporta lamang ito sa kanya. Wala na siyang ibang mahihiling pa dahil lahat ng mga pangarap niya ay natupad niya. Isang gabi, naabutan niya si Falcon na abala sa pagtatrabaho sa personal na opisina nito sa mansyon. Hindi nito napansin ang pagpasok niya. Dahan-dahan siyang lumakad palapit dito at niyakap niya ito ng mahigpit. Pinaliguan niya ng mga halik sa pisngi ang lalaki at ikinangiti nito. Are you okay, my rock? Tanong niya dito. Hinapit siya ni Falcon sa kanyang bewang at binuhat. Pinaupo siya nito sa kandungan. Agad naman niyang pinulupot ang dalawang braso sa leeg ni Falcon. I'm okay, little cat. May problema lang sa kumpanya pero ginagawan ko ng paraan. How's your school? May kailangan ka ba? Okay naman sa school. Ikaw, baka makatulong ako sa problema mo. Alam mong nandito lang ako. Lambing niya sa kasintahan. Sinubsob nito ang mukha sa kanyang leeg at niyapos siya ng mahigpit. Hinaplos naman ni Astrid ang buhok nito at tinapik si Falcon sa balikat. It's okay to rest sometimes, my rock. Ikaw ang pahinga ko, little cat. I'm glad that you're here. Di ko alam kung kakayanin ko ang lahat kung wala ka. Of course you can. Ikaw pa ba? Pero ngayong nandito na ako, just rest to me, okay? Sabihin mo lang sa akin ang lahat ng dinadala mo at nandito lang ako.
Umangat ang tingin ni Falcon at tinitigan siya nito. Can I have a kiss from you? Naughty man? Of course. Gusto ko rin naman yan eh. Napatili si Astrid nang bigla siyang buhati ni Falcon at dalhin sa sofa na naroon. Sinandal siya ng lalaki at pinakatitigang mabuti. I love you so much, little cat. Masaya ako at hindi ka nagsisi na manatili sa tabi ko. Dahil mahal na mahal kita, my rock. Kung hindi din dahil sa'yo ay hindi matutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Kaya hindi ako nagsisisi na piliin ka habang ginagawa ang mga pangarap ko. Ngayon ko lang din napagtanto na pwede pala yun. You made me realize about many things that I think are impossible to do. Thank you, Falcon. No, thank you. Because you made my life lively. Anyway, about sa mga magulang mo. Ano ang plano mo sa kanila? May plano ka bang kausapin sila? Bumuntong hininga si Astrid at nauwi sa malalim na pag-iisip. Hindi na sumagi sa isip niya ang tungkol sa mga magulang niya dahil naging abala siya sa kanyang pag-aaral. I want to talk to them. Kaso nahihiya ako sa kanila eh. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kapag oras na makaharap ko na nga sila. Iniisip ko na baka galit sila sa akin at hindi nila ako mapapatawad. Hinawakan ni Falcon ang kanyang kamay, tsaka iyon pinisil. Para bang pinaparamdam sa kanya ng nobyo na magiging maayos din ang lahat. I'm here, little cat. Sasamahan kitang harapin sila. Nasa tabi mo lang ako at nakahanda na ipagtanggol ka kung sakali man na may gawin silang masama laban sa'yo. But meeting your parents before, masasabi ko naman na hindi sila ganun. Nakikita ko na mahal ka nila. Kaya nga, my rock, wala na akong mukha na maihaharap sa kanila. I'm here. Sasamahan kita kapag handa ka nang harapin sila. Tumango si Astrid at naging panatag ang kanyang loob dahil sa sinabing iyon ni Falcon. Napakaswerte niya dahil nakilala niya ang lalaki at gumawa pa ito ng paraan para magtagpo silang dalawa. Pwede na ba nating ituloy ang naudlot na alam mo na? Namumula ang pisngi niya nang tanungin iyon. Napatawa ng malutong si Falcon. Amuse na amuse itong nakatitig sa kanya. Of course, my little cat. Where do you want me to kiss you first? Here? Tinuro nito ang leeg niya na siyang ikinangiti naman niya. Kahit saan, my rock? Okay then, let's have a baby. Napatawa na lang din si Astrid nang siilin siya ng halik ni Falcon. Ang marahan na halik sa mga labi ay naging isang mapusok at puno ng damdamin. Parang dinadala sa kalangitan si Astrid habang ninanamnam ang mga halik ng nobyo. Hindi siya makapag-isip ng tama dahil sa sobrang sensasyon na nararamdaman. Makaraan ng ilang linggo, naging handa na rin si Astrid na harapin ang kanyang mga magulang. Hawak ni Falcon ang kanyang kamay habang inalalayan siya nito palabas ng kotse. Relax, little cat. I'm here. Pagpapakalma nito sa kanya. Tumango siya tsaka bumuga ng malalim na hininga. Ramdam ni Astrid ang kaba na dumadaloy sa buo niyang katawan. Let's go, my rock. Kailangan ko nang harapin ang mga magulang ko. Agad na bumukas ang main door nang mascan ang mukha niya sa scanner. Pagkapasok sa living room, sumalubong agad sa kanilang dalawa ni Falcon ang kanyang mga magulang. Tila kanina pa ang mga ito naghihintay sa kanilang pagdating na dalawa. Tumayo ang mga ito at binati si Falcon at maging siya. Lumapit sa kanya ang ina at agad siyang niyakap ng mahigpit. My dear, I'm sorry. We're sorry for what we've done. Nagkamali kami ng daddy mo. Patawarin mo sana kami, anak. Paghingi ng kanyang mommy ng tawad habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Ramdam naman ni Astrid ang sinseridad sa paghingi nito ng paumanhin at wala siyang nakikita na kung anong bahid ng pagpapanggap sa mga mata nito. Lumapit din ang kanyang ama at niyakap din siya nito ng mahigpit. I'm sorry, my daughter. Kung alam ko lang na nasasaktan ka na namin dahil sa mga kagustuhan namin para sa'yo, sana ay hindi ka na namin pinilit na sundin ang mga gusto namin. Sorry for everything, dear. Sana ay mapatawad mo pa kami at bumalik ka na rito. Maluha-luha na tinitigan niya ang mga magulang. Hindi niya inaasahan na darating ang pagkakataon na iyon sa buhay niya. Akala ni Astrid ay hindi na sila magkakaayos ng mga magulang niya. Mabuti na lamang at kinausap siya ni Falcon at sinubukan niyang tumungo roon. Patawarin niyo rin sana ako, Mom at Dad.
Sana ay kinausap ko kayo at pinaliwanag sa inyo ang nararamdaman ko at maging ang kagustuhan ko. Hindi sana ako tumakas at lumayo sa inyo. Pero kung hindi rin po iyon nangyari, hindi ko rin makikilala ang lalaki na minamahal ko ngayon. Madamdaming niyang sambit. Hinawakan niya sa kamay si Falcon at hinila. Kung hindi rin po dahil sa kanya, ay baka wala po ako ngayon dito. Patawarin niyo sana ako, Mom at Dad. Oh dear. Naiiyak na sambit ng kanyang mommy. We already forgive you. Thankfully, nandyan si Falcon para ipaliwanag sa amin ang mga gusto mo sa buhay. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi namin maiintindihan ang lahat. Kaya nga, Mom, thank you sa inyo ni Dad. Pero Mom at Dad, si Falcon Hermano, kasintahan ko na siya. We know, dear. Paano niyo ho nalaman? Taka na tanong ni Astrid at binalingan si Falcon. Kumibit-balikat ang lalaki at pilyong ngumiti sa kanya. I will tell everything later, my little cat. Bago pa siya makapagsalita ay hinila na siya nito ng mga magulang niya patungo sa dining room. Naiiling na lamang si Astrid na sinundan ng tingin ng kasintahan at ang kanyang mga magulang. Kailan kayo magpapakasal na dalawa? Biglang tanong ng daddy ni Astrid na siyang dahilan para mabilaukan siya. Dad, that was unnecessary. Kapag makapagtapos na ng pag-aaral sa medisina si Astrid, Dad, I will ask for her hand and marry her. Diretsa namang sagot ni Falcon. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki pero hindi siya nito pinapansin kundi kinikindatan pa siya. Kailangan niyo na kaming bigyan ng mga apo. Nang sa ganon ay may mag-iingay naman dito sa bahay paminsan-minsan. Dugtong naman ng kanyang mommy. Pinamulahan ng pisngi si Astrid kung ano-ano na ang naririnig niya at pinagsasabi ng mga magulang. Ang kinaiinisan pa niya ay sinasabayan pa iyon ni Falcon. Tila tuwang-tuwa naman ito. Speaking of apo, Mom and Dad, we already did. Maghintay na lang po kayo ng 9 na buwan. May little Astrid na at little Falcon na mag-iingay dito sa mansyon. Muntik nang pumasok sa ilong ni Astrid ang iniinom na tubig dahil sa narinig. Hindi na siya nakatiis at kinurot na niya sa tagiliran si Falcon. Tawang-tawa naman ito kasama ang mga magulang niya. Tumigil ka na, Falcon. Banta niya sa lalaki, ngunit mas inasar pa nga siya nito. Hinawakan siya ni Falcon sa kanyang pisngi at ginawaran ng mabilis na halik sa kanyang mga labi. Huwag ka na magalit, little cat. I'm just stating a fact. Kahit na. It's not a joke, my little cat. I'm serious about marrying you. Ang kapal talaga ng mukha mo, Falcon. Sa harap pa talaga ng mga magulang ko. Asar na sambit niya pero may ngiti na ring lumilitaw sa kanyang mga labi. Of course, I have to do everything to win you in life. Makalipas ang ilang taon, dumating na nga rin ang araw na pinakahihintay ni Astrid, ang makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa medisina. Masayang-masaya at sobrang proud sa kanya ang mga magulang at maging si Falcon na mas naluha pa sa kanya noong malaman na nasa list of graduates siya. Kaya nang dumating ang graduation at tinatawag ang kanilang pangalan para sa diploma ay isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Astrid. Bigla na lamang umakyat sa stage si Falcon habang may daladalang bouquet of flowers at binigay iyon sa kanya. Nagniningning ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. My Rock, what is the meaning of this? Ta kanyang tanong. Sumenya si Falcon sa mga guro na nandoon at sa mga estudyante. Biglang namatay ang ilaw sa hall at tanging sa kanila lamang na dalawa nakasentro ang ilaw. Maya-maya pa ay may mga ilaw na unti-unting sumindi at nabuo ang ilaw na iyon ng mga salitang, Will you marry me? Napasinghap si Astrid at hindi alam kung ano ang mararamdaman ng mga oras na iyon dahil sa sobrang saya at kaba. My little cat, you just came into my life. You were just like a cat that is very hard to catch. But you know, I have my own ways, that's why I catched you. But I couldn't imagine that we were here. And I'm standing in front of you, doing this most romantic moment in our life. Ngayong natupad mo na ang mga pangarap mo sa buhay, magiging isa ka na ring ganap na doktor. Pwede naman bang tuparin mo rin ang pangarap ko na makasama ka habang buhay? Will you be my little cat and my best surgeon? Will you marry me? Unti-unting lumuhod sa harap niya si Falcon habang binubuksan nito ang kahon ng singsing. Tumangon ng sunod-sunod si Astrid habang hindi na napigilan ang mga luha ng kasiyahan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Yes, yes,
I will marry you, my rock. Isang malakas na tilian ang narinig nila ni Falcon na pumuno sa buong hall ng araw na iyon. Nanginginig ang kamay ni Falcon habang sinusuot nito sa kanyang daliri ang singsing. Agad siyang niyakap ng lalaki at siniil ng halik sa kanyang mga labi. Thank you, my little cat. I love you. Mahal na mahal din kita. Makalipas ang halos 2 taon, isa na ngang ganap na Sir John si Astrid at naikasal na rin silang dalawa ni Falcon. Kasalukuyan niyang ipinagbubuntis ang panganay nilang anak na lalaki. Dahil sa masela ng pagbubuntis niya ay nasa bahay lamang siya at si Falcon naman ay nagtatrabaho para sa kanila. Abala siya sa pagbabasa ng libro nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan ng asawa. Napangiti agad si Astrid at mabilis na tumayo para pagbuksan ng main door si Falcon. Pagbungad pa lang ni Falcon sa kanya ay agad niya itong niyakap ng mahigpit. You really miss me, huh? Yes, my rock. Kanina ka pa namin hinihintay ni Little Falcon. Miss ko na rin kayo. How are you here? Hindi ba nananakit ang tiyan mo or ano? Baka kumikilos ka na naman. Ayokong may masamang mangyari sa inyo ni baby. Ngumiti si Astrid tsaka umiling. Wala naman, my rock. Maayos naman ako. Huwag ka mag-alala sa akin. I'm fine, okay? Naging panatag naman ang loob ni Falcon nang marinig ang sinabi niya. Okay, little cat. What do you want for dinner? Maybe my favorite? Okay, gotcha. Ako ang magluluto ngayon ng paborito mo. Nasaan pala si Manang Delia? Nasa kusina. Biglang natigilan si Astrid nang maramdaman niya ang biglang paghihilab ng kanyang tiyan. Naramdaman niya rin ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang binti. Little cat, are you okay? No, mukhang manganganak na ako. Taranta namang nabitawan ni Falcon ang hawak-hawak na briefcase at mabilis siya nitong binuhat. Sumigaw pa ng malakas ang lalaki para sabihan si Manang Delia na aalis sila para pumuntang ospital. Agad siyang sinakay ni Falcon sa loob ng kotse at aligaga itong naiwan ang sapatos sa hallway. Mabilis itong sumakay sa front seat at nagmaneho. Hang on, little cat. We're almost there. Pagdating sa ospital ay agad naman na dinala si Astrid sa delivery room. Awang-awa at kinakabahan si Falcon habang naririnig niya ang sigaw ni Astrid. Wala siyang magawa kundi ang maghintay na lamang sa labas ng delivery room. Pagkarinig niya ng iyak ng bata ay mabilis siyang pumasok sa loob at tiningnan si Astrid. Are you okay, little cat? Nang hihina man ay nagawa pa ring ngumiti at tumango ni Astrid. I love you, little cat. Thank you. Ginawara ni Falcon si Astrid ng isang madamdaming halik sa noo bago tuluyang nawala ng malay si Astrid. Nang balingan ni Falcon ang anak nila ni Astrid ay pakiramdam niya siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Unang hawak niya sa maliliit na mga daliri nito ay parang dinala sa kanya ang panibagong mundo. His life now is his son and his wife. Wala na siyang mahihiling pa. Sobra-sobra na ang binigay sa kanya ng Diyos at pinapangako niya na mamahalin niya ang kanyang mag-iina.